mga aral sa araw to. Kung kaya't mamirman hindi ko puminsan na pa na tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita po ng ating mga Pinoon na dadalhin po ng ating minamalang mga aral sa araw to. Ating pinamalang order preacher, Beloved Brother Danny Cuarteros. Panapakan po natin, minsan na pa ating pinakamamarap ng Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Itaas pang ating mga kamay, may mahal tayo mo kayo sa malayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, narito po kami, mahal sa pangalangin namin kagalang-galang at minamahal ni Evangelista, minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta. Sa oras na ito sa aming pag-aral ng iyong banal na salita, buksan mo, Diyos, sa pangunawa ang bawat isa. Hipuin mo, mahal na Panginoon, kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, kung magagawa, ikaw malapit magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. At aking sinasaway na manggawa ng kaaway. Demonyo ng hadlang at pag-alinlangan lumaya sa aming kalagitnaan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin ang malakas na palakpakan ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Magkabalik na po kayo sa mga upuan, minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the in-time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda and his whole family. At ako po'y bumabati sa ating pong beloved Beach, beloved Minister John Guerra sa kanyang buong sambayan, minamahal. Palakpakan natin itong mahal na Panginoon, minamahal. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved noble assistant Pastor Linus Almeda. Sa lahat na narito, mga baguhan, mga datihan, mga kapatiran, lalo na po sa mga beloved visitors, papalad po kayo minamahal. Sa lahat mga televiewers, sa lahat ng mga nanonood sa buong mundo, minamahal, ako po bumabati sa inyo ng magandang tanghali, siguro sa iba, gabi. Palakpakan natin muli ating mahal na Panginoon. Mayroon pong kasabihan, minamahal. Sinabi, better is an arrow from a friend than a kiss from an enemy. Mas mabuti ang isang arrow pana na galing sa kaibigan kaysa isang halik galing sa kaaway. At yan po ang mabasa po natin sa Luke chapter 22 verses 47 to 48. Mabasa din po natin yan sa Mark chapter 14 verse 44 to 45 and Matthew chapter 26 verse 49. Ito po ay patungkol sa isang disipulo ng ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin ang Luke chapter 22 verses 47 up to 48. The book of Luke, chapter 22. 47 to 48. Verses 47 to 48. And while he yet spake, behold, a multitude, and he that was called Judas, one of the 12, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him. But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of Man with a kiss? Amen. Sa Lucas Kapitulo 22, ang talatay 47 hanggang 48. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan at siya'y tinatawag na Judas na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila. At siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y yakan. Datapwat sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, sa isang halikbaga ay pinagkakanulo mo ang anak ng tao. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, may namahal. So mas maganda pala yung
rebuke, no? Minamahal itong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pang-pito ko na po to. Una-una, isinilang akong Katoliko. Bago ko umalis sa Katoliko, inalam ko muna anong doktrina. Mayroon kaming seminar sa kumbento, sumali ako. At sinabi ng lecturer ng mga pari, iba't ibang pari yon, na outside Catholic, wala daw kaligtasan. Si Martin Luther daw, bago sa nalagutan ng hininga, ay humingi daw ng tawad. So, sabi nila, sila daw ang nasa buong katotohanan. Kaya lang walang pagbabago. Nag-iyakan kami doon sa loob ng madilim na kwarto, yung pinaka-last day, na wala kang makita kundi yung krus na nandun ang mahal ng Panginoon. Tapos narinig namin yung mga tinig ng mga lecturer, mga pari, humingi ng tawad sa amin. Kung nasaktan ba daw kami sa kanilang pangangaral. Kami naman, iyak kami ng iyak. Tapos pagkatapos nakalabas na kami doon, nagtaka ako minimal, yung kasama ko na marijuana addict, nahuli ng may marijuana, nakulong. Talagang, sabi ko, walang power. Almost, basta 2 years ago sa Jehovah's Witnesses, pangalawa na yon. Pagdating ko dito sa Baguio, dito, dumalo din ako dito, Gorgeous Fellowship, kuminsan Life in the Spirit Fellowship, 4. Bible Baptist Church, Bethel Charismatic International. At yung panghuli, dito sa Jesus Miracle Crusade, minamahal, parang, sabi ko, pare-pareho lang siguro. Dahil, wala akong nakita doon sa mga grupo na yon. Nung galing ako ng Baguio General Hospital, pagdaan ko dyan sa may Burnham Park, pagtingin ko, Jesus Miracle Crusade. Iba na namang, first time mo nabasa ko yung mga streamer noon, iba na namang grupo to. May nakalagay, are you sick of cancer, leukemia, ailment pronounced incurable. Nung nabasa ko yung ailment pronounced incurable, nagkaroon ako ng interest. Kailan, kung tinignan ko yung pizza, that was 1991, April 21 up to 27. 21, Monday po yun. Schedule din ako na bababa ng Manila dahil mayroon pong 1-month seminar sa UP Los Baños about management. Dahil nag-aral po ako sa Benguet State University ng Agribusiness Management. Nakiusap ako sa aking professor. Pumayag, dumalo ako. Ang nakita ko, kasi sa Burnham Park yun after ng lindol, 1990 yung lindol. Nakita ko yung mga mahabang buhok. Tapos walang makeup. Nakapalda yung mga sister. Tapos nung panahon na yun, bihira hanapin yung matataba na choir, puro payat lahat. That was 1991. So, saan kayo galing yung mga tao dito? Saan kayo galing to? Tapos, nung nagpuri na, pareho lang nagpupuri. Parang halos pareho kinakanta. Tapos may nagpatotoo. Dati daw siya in PE. Pamangkin daw siya ni Commander Dante Buscaino. May karanasan ako dyan dahil uncle ko in PE Commander. Sabi ko, imposible in PE makumberte. Hindi kaya binabayaran to. Meron namang nagpatotoo. Dati seaman, tinaningan daw siya ng 6 months for stage 4 cancer. Gumaling. Sabi ko, hindi ka binabayaran dito. Tapos, hinahanap ko siyempre, pag mga krusada, may pastor talaga. Kasi sa dinaanan ko mga sekta at relihiyon, pagpapasok yung pastor, nilalagyan ng yung garland ba yan? Tapos naka-number 4 lang yan. Ganyan. Nakita ko mayroong pumasok. Nakaluhod, hindi na talaga tumayo, nakaganon lang siya. Siguro siya ang pastor nila. Tapos nung tumayo, nanalangin, nung nangaral, matapang. Nasa harapan ako. Mayroon born again yan. Sabi na sa katotohanan, may sakit. Hanggang ngayon, may sakit. Sabi ko, sakit naman mangaral ng pastor dito. Nasaktan talaga ako, may sakit ako eh. Yun nga, dahilan na dadalo ako dahil mayroon ako sakit. Hindi totoo ang Diyos nyo.
Talagang matapang ang mga pastor. Lingon ako ng lingon, wala namang tumayo. Talagang attentive lahat. Sabi ko, hindi na ako babalik bukas. Sakit talaga ang mga aral. First time, kasi karamihan sa pinanggalingan ko, puro mga lumanay, puro kumbaga si Judas pa, halik pala, puro halik. Ito parang kang binugbog eh. Pagkatapos nun, patanggap na. Nang patanggap, hindi ako tumayo, tayo lahat. Nandyan lang ako. Kasi sabi ko, kung born again ang pag-usapan, 6 na pinagdaanan ko, pang-7 na to eh. May lumapit sa akin. Sabi niya, Sir, kasi kilala niya ako, classmate ko sa PE. Sir, punta ka sa harap. Sabi ko, ito pala ang reliyon mo. Sabi nung sister na yun, Sir, hindi ito reliyon, pakikirelasyon sa Diyos. Sabi ko, pareho lang yan. Pareho lang. Kasi hindi man pag minimal, pinusupo talaga ako. Nag-champion kami sa debate sa Benguet State University. Ako yung team captain noon. Tapos inaaway ko mga professor pag magkamali. Sabi ko, pareho lang yan. Sabi niya, kasi yung classmate ko na yon, hindi talaga siya nagpapantalon sa PE. Kahit pinagtatawanan namin, talagang nagpapalda siya na mag-volleyball, ganyan. Nagpapalda talaga siya. Pag mag-jogging kami, magpalda talaga siya. Sabi ko, born again daw siya. Sabi ko, born again ako, pero hindi naman ganun kami. Bakit ito? Iba naman sa kanila. Yun, nakita ko siya, ito, Jesus Miracle Seed pala siya. Hindi talaga ko niya nakuberte, nakaupo lang ako. Sabi niya, baka may sakit ka, sir. Gagaling ka dyan. Ay, yung sakit, sige. Tayo ako. Yan naman talagang gusto natin, yung gagaling eh. Pagdating sa harapan, taas ang kamay. Walang problema, taas ang kamay. Magsisi. Dami tayong mga pagkukulang. Kasala tayo, sisi. Nung sinabi ng mala pastor, tinatanggap kita. Kinat ko po doon. Yung tinatanggap kita kasi ang paliwanag kasi sa iba, pag tinanggap mo malapin, born again ka na. So, ilang beses ko na siya tinanggap, born again, another again. Tapos ito, pang-7 again na to. Sabi ko, di ko na tinanggap. Nung sinabi ng mga pastor, saan yung inyong sakit? Ipatong ang kanang kamay. O kanang kamay sa ulo, yung kaliwa sa parte na may karamdaman. Mayroon akong sakit sa mata. Sabi ng doktor, wala nang kagalingan, mabulag na daw ako. Meteoridium ako, sabi ko, mata. Tamang-tama, mata, sinusitis, ilong, isang ganun lang. 2 na. Tapos, acute ulcer, dumudumi na ako ng dugo, yung parang putik na yung dumi ko. Ganun-ganun ako minamahal. Kung mayroon pang sakit sa balikat, para na akong nag-sign of the cross, ganun-ganun ako. Kasi gusto kong gumaling, patunayan ko talagang totoo eh. Maya-maya, katapos ng rebuke, talon 3 beses. Palingon-lingon ako, talon 3 beses. Talon din ako. Pagkatapos ng tumalon, announcement. Pagkatapos ng announcement, uwi na ako. Papunta na ako ng La Trinidad. Habang naglalakad ako sa Session Road, papunta na ako ng jeep na yung paradahan. Para ko lumutang sa hangin, sabi ko, ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Naalaala ko, hindi ko siya tinanggap. Sabi ko, mahal na Panginoon, pag mamatay ako dito ngayon, siguro impyerno ako. Hindi kita tinanggap eh. Hindi ako nakatulog buong gabi. Hindi ako nakatulog. Sabi ko, sana mag-umaga na para tanggapin ko, mahal na Panginoon. Tapos, alas 10 pa kasi alauna mag-start. Alas 10 pa, nandyan na ako. Nag-aaris ng upuan. Nag-aaris ng upuan, tumulong na ako. Pagka alauna, babagsak na yung ulan. Alauna, nag-start na yung MC. Sabi ng MC, minamahal, manalangin tayo na lalabas ang araw. Imagine, lalabas ang araw, ibumagsak na yung ulan sa St. Louis. Paikot na yung ulan. Sabi ko, lalabas ang araw. Nakumbinsi na sana ako kahapon, ito naman lalabas ang araw. Imposible ito lalabas ang araw. Kung hindi lalabas ang araw, goodbye. Uwi na ako. Nanalangin, taas ang kamay. Pagtaas ng kamay, hindi ako pumikit. Tingin talaga ako sa langit. Pag hindi lalabas, tapos tayo na ngayon. Tapos parang may ipo-ipo gumanon. Tapos hanggang lumaki yung ipo-ipo. Hinigop yung fogs. Tapos,
pataas. Hanggang lumabas talaga yung araw. Lumabas talaga yung araw. Mga ilang minuto yun, minamahal. Pero lumabas ang araw Sabi ko, talagang tanggapin kita, mahal Pino, mamaya. Tanggapin kita. Tapos habang nagpatuto, hindi ko na pinapakinggan yun. Ang inaantay ko yung tatayo na si Malapastor, tapos patanggap na kaagad. Baka mamatay ako, tapos maimpirno ako. Nung patanggap na, punta na ako sa harapan. Tapos nalangis pagsisisi, sabi ko, tapos na ako nagsisi, yung patanggap lang yung patanggap lang. Kung sinabi na ng Malapastor, tinatanggap kita. Sabi ko, tinatanggap kita. May bumulong sa akin, matagal mo na akong tinanggap. Paglingon ko ng ganun, walang tao, yung lahat concentrate, lahat. Sino yung bumulong sa akin? Tapos, sabi ko, Mahal Pino, anong kulang ko kung matagal na pala kitang tinanggap? Nag-announce ang ating Bilahid Mama Der after ng preaching ng Malapastor. Lahat na tumanggap sa mahal na Panginoon, magdala kayo ng damit, bukas mayroong bautismo. Sa tubig sa pangalan ni Jesus. First time kong narinig yun, bautismo sa pangalan ni Jesus. Marso, bago lang ko nabautismohan, doon sa Sinait, Ilocosor, dinala ko ng aking professor doon. Binautismohan ako sa dagat, nagpiknik kami, tapos bigla akong binautismohan. Lubog sa tubig, tapos nang narinig ko talaga, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, tapos bautismo. Sabi niya sa pangalan ni Jesus. Nung binanggit yung Acts 2:38, mayroon akong maliit na Bible. Hindi po ganito kasi nalaki yung Bible ko noon, nahihiya ako magdala ng Bible noon. Maliit lang yung pangbulsa lang, yung binibigay ng Gideon International. Hinanap ko, Acts 2:38. Mayroon nga. Bakit hindi ito tinuro? Mayroon palang bautismo sa pangalan ni Jesucristo para mapatawad ang ating mga kasalanan. Basahin nga natin yan. Acts 2:38. Alam ko, minamahal, marami po ditong katulad ko rin dati. Acts 2:38. Ating pong basahin. From the book of Acts chapter 2, Verse 38. verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, Magsisi kayo at magpabautismo sa bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo na pagpatawad ng mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ilocano, Arsat. Ilocano. Aramid 2:38. Amen. Kati Pedro, kinunana kadakwada, agbabawi kayo, kit mabautisaran kayo, titunggal maysa kada kayo, tinagan ni Jesucristo, may paay, iti panakikat na gitiwas basulyo, katawatan yun to, ti parangkap, ti Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ito, Mahal na Pino, minamahal. Sabi ko, mayroon pala. Ano bang kaibahan nito? Doon sa Matthew 28:19. Sabi ko, dahil nabasa, mga apostol lang nagsabi. Kinabukasan po, bautismo ako. Pagkatapos ng bautismo, pag-uwi ko sa dorm, yung dormitory ng Benguet State University sa boys dorm, mayroon pong salamin yan, makita ang buong katawan. Hindi na ako lumilingon noon. Kasi pag lilingon ako, nakikita ko yung itim na mata ko, may tumubo na puti. Mabubulag na ako. Hindi na ako lumilingon yan. Basta magsuklay na ako, hindi ako lumilingon. E nung pag-uwi ko, parang may bumulong sa'yo, lumingon ka na. Lumingon ka na. Paano ngayon kung paglingon ko, nandyan pa, hindi na ako tutuloy na dadalo. Kasi pang 3 days ko pa yon. Paglingon ko ng ganun, wala na ako nakita. Di lumapit ako sa salamin. Ang linaw-linaw na ng mata ko, sabi ko, wala na. Wala na. Sabi ng doktor, kahit i-scrape, paoperahan, kahit sa Amerika, i-scrape, tutubo talaga yon. Kasi ganun daw ang pterygium, tumutubo. Wala na, sabi ko, wala na. Hala, magic, sabi ko. Inaalala ko Jesus. Ay, hindi magic Jesus Jesus Miracle Crusade. Totoo pa lang may miracle. Tapos kinabukasan, balik ako. Masaya na ako. Tapos nung i-announce yung ayuno, nag-ayuno na rin ko. Hindi ko alam kung, basta hindi daw kakain. Hindi na ako kumain. Dalawa ko. Tapos pagkatapos ng preaching ng Mahal na Pastor, pinaakyat sa stage. Doon namin na mahal.
pumasok na naman yung doubt. Pag akit namin sa stage, marami kami. May naglilihan sa amin, hindi ko alam kung sino sila. Basta ang target ko, mahal na pastor. Ganun ang movement namin, kasi dami namin. Tapos nasagi-sagi yung paa ko. Paglingon ko, may gumagapang na dala-dala yung saklay niya. Lilit talaga ng paa, gumagapang siya na ganun. Sabi ko, ako siguro, kasi gumaling yung mata ko eh. Ako, pwede gagaling. Pero itong kasunod ko, hindi nagagaling to. Sabi ko, posible na lilit ang paa nito. Basta concentrate ako. Sabi ko, itong kasunod ko, hindi na talaga gagaling to. Pagdating kay Malapastor, patong kamay ng Malapastor sa akin. Pag patong ng kamay, dati nung dumalo ko sa Bethel Charismatic, may evangelist galing sa Indiana, Amerikano. Hindi kasi ako naniwala sa Malay. Hindi ako pumunta sa harapan. Ako naiwan. Sabi niya, there's someone here who have an eye disease. Oh, nahulaan ako. Sabi, come forward. Di punta ko. Nung nilihas niya ako, parang may kidlat na lumabas dito sa kamay niya. Hinahanap-hanap ko siya, wala na siya eh. Nung kay Malapastor, nung nilihas ako, parang akong nag-vision. Alam mo yung langit, blue. Parang nag-crack. Pag-crack na gano'n, parang tumagos yung paningin ko, may kidlat na lumabas doon sa crack. Tumama sa katawan ko, tapos umikot yan. Tumba ko. Pagkatumba ko, nakita kong sarili ko natumba. Parang umuusok na iniikot-ikutan ng kuryente. Tapos, ang naramdaman ko, hindi ko mapigilan. Bumuka yung aking bibig. Biglang nagsalita yung di, hallelujah, hallelujah. Tapos sigaw ko, hallelujah. Tapos, parang yun siguro speak in tongues. Maya bigla akong bumangon. Pagbangon ko, paglingon ko, minamahal, yung lumpo na gumagapang, nakalakad na gano'n sa saklay niya. Nakalakad na siya sa slice. Lakad na siya. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawad din, nakalakad pala yung lumpo. Sabi ko, kahit pag-aaral ko, kahit yung ambisyon ko, kalimutan ko na. Maglilingkod ako sa'yo. Pero totoo pala, may himala. Akala ko ako lang nagagaling. Ito palang lumpo na ang liliit ng mga pahay, nakalakad. Sabi ko, talagang totoo to. Tapos pagkatapos noon, may namahal. After ng crusade, punta na ako ng UP. Kung punta na ako ng UP, parang nakalimutan ko ang Jesus Miracle Crusade. 1 month yun, wala akong dalo-dalo. Maya-maya, napanaginipan ko ang beloved Mama Dear, blessed pastor. Brother Danny, bumalik ka na sa Baguio. Pag hindi ka magpatuloy, babalik lahat na karamdaman mo. Ako natakot ako. Pagbalik ko dito, hinanap ko ito ng Jesus Miracle Crusade. Dito naggawain ko minsan dyan sa may Quezon Hill. Nilalakad ko yan. Kasi kung minsan wala ko pamasahe dahil yung aking pinanggalingan na Trinitarian group, kinat yung suporta sa akin. Talagang maglakad ka. 6 kilometer yata yung Trinidad to Baguio. Tapos, dumalo ako dito. Basta ang naramdaman ko, talagang hindi pabayaran, minamahal. Totoo talaga. Hanggang nakapag-desisyon ako mag-worker, hanggang to cut it short, nung pumasok ang mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, tinawagan niya ako, magayuno ka, Brother Danny. Bakit, mahal na pastor? Mayroon tayong mission. Saan po? Sa Abu Sayyaf. I-monitor mo yung balita araw-araw. Palagi ko tinatawagan. Tapos, sabi niya, ilang days ka na? Ang mahal na pastor, 7 days. Mauna ka. Tama na yan. Ako ang manalangin para sa'yo. May kasama ka galing Tugigaraw o galing Surigao, may galing sa Cebu. Magkita-kita na lang kayo sa Zamboanga. Diretso kami sa Hulo. Pagdating ko sa Hulo, walang cellphone doon. Telepon lang. Tawag ko sa telepon, mahal pastor, nandito na ako sa Hulo. Mga Muslim na sa likod ko. Mahal pastor, nandito ko sa Hulo. Sabi ng mga pastor, maghanap ka ng Abu Sayyaf dyan. Opo, mahal pastor, maghanap ako ng Abu Sayyaf. Pagkatapos binaba ko yung telepono, yung mga Muslim na sa likod ko, may Abu Sayyaf pa dito. Ako, Abu Sayyaf ako. Puro yata Abu Sayyaf. Lahat na tinanong ko, puro Abu Sayyaf. Sabi ko, dami palang Abu Sayyaf dito. Balik ako sa tinuluyan namin. May pumunta, taga-radyo ng bayan, manager ng radyo ng bayan. Balita ko, pupunta daw kayo sa Abu Sayyaf. Opo,
Ako si Sini Masong, station manager ng Radyo ng Bayan. Ako ang mag-guide sa inyo. Tapos, bakit Abu Sayyaf ka? Hindi, kaibigan ko si Robot. Nagpakita talaga sa katabay niya sa Robot. Sige. Sabi ko, pala pastor, mayroon akong nahanap pero hindi Abu Sayyaf. Station manager ng radyo, kaibigan ni Robot. Sabi ng pastor, bukas nandyan ako. Kinabukasan, nandyan na. Iyang usapan namin, Lunes, babalik siya. Dumating sa mga pastor, Sabado. Pagdating doon, akit na tayo madalali. Dating ka muna mga pastor. Yung kausap ko, wala. Kasi Lunes ang usapan namin. Sabi ng mga pastor, pagkalooban ng malapin to, wala pang 30 minutes, nandito na siya. Walang cellphone eh. Paano? Hindi ko alam kung saan hanapin. Tapos puri tayo, puri. Wala pang 30 minutes, may kumatok. Pagbukas ko, nandoon nga. Sabi niya, Brother Danny, mayroon akong sadya sa'yo. Sino yung nasa loob? Sabi ko, si Mala Pastor. Sabi mo sa Lunes, ngayon dumating eh. Ganon, di usap. Diretso na. Pagdating sa Abu Sayyaf, dala kami pinabili ako ng megaphone eh. Tapos yun, nag-preach ang Mala Pastor. Nagpa-print pala ng leaflets. Nabigay ng leaflets sa Abu Sayyaf. Sabi ni Sini Masong sa akin, ang ginawa niyo, walang ibang kaparusahan yan. Pugot ng ulo yan. Wala akong magawa. Yung talagang tapang ni Mala Pastor. Bigay. Saan yung megaphone, Brother Danny? Ito po Mala Pastor. Paghawak din ng megaphone. Nalangin. Ako minamahal. Hindi po malumanay ang preaching ng Mala Pastor sa harap ng Abu Sayyaf. So, Timos, kasot. Sabi niya, kayo mga Abu Sayyaf, magsisi kayo. Pag hindi ko magsisi, impirno kayo. Naku, minamahal yung mga malait, ginano na sa amin. Basta tuloy-tuloy yung Mala Pastor, hindi talaga mapigilan. May nagpaputok, papapapag. Dahil patay na kami dito, talagang basa pa din eh. Isaiah 54:17. Naku, minamahal ang Isaiah 54:17. Ang nakasulat doon, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa iyo. Basa, sabi niya. Sabi ko, Mala Pastor, kunwari hindi ko narinig. Mala Pastor, ano pong verse? Natakot ka? Ikaw ang pinili kong spokesman dahil alam ko matapang ka. Matapang pala ako, sabi ko matapang. Matapang pala ako. Basa ko. Pagpuputok ng Armalite, okay lang. Kasi sabi ng pastor, matapang ko. Binasa ko. Walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa iyo. Yung harap na Abu Sayyaf, babasahin mo yun. Naku, minamahal. Sa inis ng mga Abu Sayyaf, instead na barilin kami, umiiling-iling tapos binaba yung kanilang Armalite. Praise na ng mga Mala Pastor. Magsisi kayo, magpabutismo kayo sa pangalan sa Kristo. Kung may makaramdam ito, gagaling kayo. Talagang tinapos, minamahal. Tinapos yung preaching. Pagkatapos sabi ni Robot, tama na, Evangelist Almeida, kasi gabi na, baka marinig kayo ng kasamahan nyo. May kampo dyan sa tabi-tabi lang. Tapos, kanta na kami. Pagkatapos ng kanta, sabi ni Robot sa akin, di ba, may pangako kayo na ibigay. Kung Mala Pastor, yung pangako mo raw na ibigay. Nandito sa bulsa ko. Nasa bulsa doon yung Mala Pastor. Sabi niya, doon na tayo sa ilalim ng kahoy kasi marami makikita dito, baka magpatayan kami dito. Punta kami dala, Mala Pastor, ako, Sini Masong, si Robot, at saka Susukan. Punta kami sa puno ng kahoy. Saan na? Yan na yung Mala Pastor. Mga $3,500. Sabi niya, alam mo, Beda, ito, pambili din namin ng pagkain kasi mga foreign hostage, hindi kumakain ng lokal, hindi kumakain ng sardinas yan. Kailangan mga imported din ng papakain namin. Yeah. Ipag-pray mo. Sabi ng Pastor, pati rin, pag-pray daw natin. Sige po, mga Pastor. Akala ko ipag-pray ng mga Pastor yung pera. Pinakayo ko yung dalawang Abu Sayyaf. Commander, pinato ng mga Pastor yung kamay niya sa dalawang commander. Timos, kasaw! Jesus. Alam mo na yung dalawang commander, ganun lang. Ako naman minamahal. Sabi ko, grabe. Abu Sayyaf, pera pinag-pray, Dimos ang kinakakinas out niya. Mula noon, yung dalawang commander, sila po ang naging protector. Pag mayroong mga ibang grupo, hindi sila makapasok dahil yung dalawang commander, ginagamit ng Malapinon paprotektahan ang Jesus Miracle Crusade. May prueba. May ebidensya. Amen.
Nakalabas lahat na sipada ng hostage, buhay lahat. Binomba, nandun ang grupo ng Jesus Miracle Crusade. Bago yun, inakyat, escort ako kay Asarok, escort ako ng anak ng presidente ng Libya, si Gaddafi. Doon sa kampo, naglalakad kami. Gabi, minamahal. Wala, hindi pinalabas sa media yon. Hanggang after ng bombing, nakalabas lahat buhay. Nakalabas lahat buhay. Pinalabas dahil sa military operation, pero aminado po ang mga military. Kung wala ang Jesus Miracle Crusade, patay lahat ng mga hostages. So nakita ko dito, buhay ang mahal ng Panginoon. May prueba. Acts 1:8, sabi ng malapi noon, pagdarating sa inyo ang kapangyarihan, pagdarating sa inyo ang Holy Spirit, kayo ay maging saksi ko. Bago tayo magsaksi, bago tayo mag-akay ng kaluluwa, dapat may Holy Spirit, may kapangyarihan, minamahal. So yun ang kailangan ngayon. After nung Abu Sayyaf, naglaylo na ako. Wala na akong iba pang patunayan eh. Kasi prueba ebidensya, experience ko na. Tapos bigla akong tinawagan from Cagayan, transfer to Tugigaraw. Ayaw ko, sabi ko, dito na ako, okay lang ako dito sa Mindanao. Kasi alam ko, Tugigaraw, bundok yan. Kasi magkatabi sa Baguio. Nagkasakit yung tatlong anak ko. Yung isa, yung pangapat na sa Duyan. Tigdas 1 month. Nakapikit ang mata. Hindi kumakain. May sore eyes. Lagnat, makataas ang init ng katawan. Tapos nag-lockjaw. Hindi po nabubuka yung bibig. Yung United Tiki-Tika na dropper yung ginamit ko, pilit kong pinapatuluan dito. Si Angel, si Daniel, si Dave. Si Dave. Si baby na sa Duyan. Butot balat yan. Lihas, fasting ako. Wala talaga. Sabi ni Daniel sa akin, pa, sakit ng likod ko. Kasi butot balat na talaga eh. Sabi ko, anak, naawa ako eh. Dito ka nalang matulog sa aking mga kamay. Kinuha ko siya, pinatulog ko. Maya-maya, umiyak. Grabing iyak niya. Ako palang nakatulog. Nahulog siya sa semento, minuma. Sabi ko, mahal na Panginoon. Ba't mo ako pinatulog? Yung anak kong pinatulog eh. Nabitawan ko tuloy. Lalong umiyak. Sabi ko, mahal na Panginoon, mangako na ako sa'yo. Kahit talin mo ako sa gitna ng buntok, kampo ng NPA. Ayaw ko kung bakit NPA nabanggit ko, hindi Abu Sayyaf. Kahit ilalim ng yunghi, basta mayroong mga tao doon, mangaral ako. Ang importante, Malapinon, makipagdila ko sa iyo, gagaling itong mga anak ko na hindi bulag, hindi polio, o walang tutulo sa tainga. Kasi yun ang side effect ng tigdas eh. Maya-maya nung sinabi ko yun, si Angel, sabi niya, pa, gutom. Eh, hindi makakapagsalita yun. Pagutom. Makakapagsalita. Yung anak ko naman si Daniel, pinili talaga ng mama niya yan. Sabi ng mama niya, Daniel, buka na ng mata mo, buka mo. Sabi naman niya, bubuka ako pag may laruan. Isa naman, sige, bibili ako ng laruan. Anong gusto mo? Sabi niya, gusto ko trailer, ma. Pero nakakarton ha. At saka kumplitong gulong ha. Kasi pag bumibili yung mama niya, yung wala na yung isang gulong, yung biak, kung hindi nakakarton, yung mga damage ba, instead na tag 300, tag 30 pesos na lang, di ba? Sabi niya yung nakakarton, trailer, kumplitong gulong. Bumili siya mga 400 o 300 plus pa yata yun. Pagdating, sige anak, pag ganun, nakakarton. Pero nakapikit siya. Nilinisan na yung mata niya. Trailer, bakal. Bakal, mahal yan. Ginanong kagad yung gulong. Wala, kumplitong gulong. Kumplito. Buka na. Pagbuka. Kita mo. Hindi ko naman makita. Sabi niya, naku, ikaw, parents ka, nakita mo yung ganong sitwasyon. Parang ganon yung puso mo. Hindi ko man makita, ma. Anong kulay, ma? Umiyak talaga kaming dalawa. Sa kumahal po yun.
Kahit saan mo ako dalhin, basta pagalingin mo to sila. Ayun, nagsalita si Angel, gutom. Tunaw ako ng Diyos. Hindi pwede pakainin. 1 month na walang kain eh. Tapos ginanon ko na sa dropper. Nakita na pala ako, sabi niya, huwag mo na i-dropper, inumin ko na yan pa. Inumin ko na yan. Pinainom. Sabi naman ni Daniel, ako rin pa. Sabi ko, nakakita na kayo? Oo pa. Wala na ako. Wala na ako lusot ito. Tugigiraw na talaga ako nito. Pagdating ko sa Tugigaraw, bumawi ako. Banat ako ng communism, satanism. Communism, satanism. Maya-maya, hinanap ako ng kapatiran. Brad, saan ka ba galing? Sa Mindanao po, kasama ko ng prayer warriors. Huwag kang basta-basta magsabi dito. Ang NPA dito lang sa Tugigaraw, Brad. Si Governor Aguinaldo, dito lang sa Tugigaraw, binaril ng NPA. Natakot po kayo? Nakakatakot yung baka madami pa kami. Lalo kung nanggigigil sa radyo. Ngayon, minamahal, kabagan ng malapit through the prayer of our beloved pastor, napasok na natin lahat na kampo ng NPA. Tiniksan ako ng sundalo. Brother Danny, puro ka NPA. NPA ka ba? Ano po to? Ako si Lieutenant ganyan. Sa checkpoint. Kasi pati gitara namin, check nila kung anong laman. Pati yung bigas na dala namin 10 kilo, chinisita nila, baka pakainin namin. So, 10 kilo lang po yan. 2 sasakyan kami. Maubos ba nyo yan? Ay, kulang pa yan. Alam mo naman, miracle. Kahit 1 kanta pa yan, ubos talaga yan. Kasi gutom ba hindi pupunta kami doon, puro mga ayuno At saka, totoo lang, minimal, pag kumain kami, umaaligid yung mga NP, alam mo, hindi mo pakainin din. Bigay kami ng biscuit, bigay kami ng Diyos. Tapos, pag ibigay mo yung biscuit sa juice, sabi nila, sige, pwede na nyo kainin. Sabi ng mga bata, hindi, baon namin bukas to. Baon to sa school. Pagdating sa school, may baon kami. Proud na proud sila. Sabi ko, wala Pino. Tapos pag mamigay kami, pag dublihin, sabi ng mga bata, bakit doble, sir? Sobra Dapat pantay-pantay, sir. Sabi ko, iba dito Sa syudad siguro, pag bigyan mo, lagay sa bulsa. Tapos hingi uli. Tapos lagay naman sa isang bulsa. Diba? Doon talaga, pag magbigyan mo, tag-iisa lang talaga lahat. Sabi ko, iba rito Ang kulang na lang dito, Word of God. Disiplinado. So, please kami. Tiniksan ako. Hindi ko pinansin. Kalagitnaan ng preaching, pagkatapos ng patanggap, namigay na kami ng leaflets. Sundalo dito. Sundalo sa harapan ko, sa likod. Ang hinanap, ID. Sabi ng Kapitan Brad, sundalo, nag-operasyon. Nabutan kami. Kasi sila naman din ang nag-suggest na alas 7 hanggang alas 10 ng gabi dahil maglabasan rin NPA. Sundalo, kuha ko ng ID ko. Ito ID. Driver's license. Ikaw ba to? Ito pa. Sa Krami. Ikaw ba to? Maliit. Meron ako malaki doon sa Abu Sayyaf. Pinaplastik ko yun. Ito kaya. Ito. Aming mahal pastor, Commander Obot yan. Ako yan. Sabi niya, kasama ka? Okay. Kami yung pumunta doon Itago mo yan. Naniwala na kami sa'yo. Yung mga sundalo pala yun, sila pa yung pindala doon sa sulo. Sabi niya, kayo pala pumunta doon. Sige, itago mo, naniwala na kami sa'yo. Sabi niya, agapan mo dito mga bata. Kasi mga bata, doktrinado na yan. Sige, ganun ba? Tapos sabi niya, bakit puro ka kasi NPA? Bakit kami hindi pwede? Bakit siya pwede gusto nyo? Araw kami, gabi NPA, kami araw. Araw, sundalo, gabi NPA. Tapos sabi ko, sir, ano kaya kung isahin na lang natin? Sa kampo na lang ng sundalo kami. Pasok na lang natin sibilyan. Sige. Di, pasok kami sibilyan. Jesus Marcosin, hindi alam ng mga sundalo, mga NPA na pala yun, pasok sa kampo. Puri, mga sundalo, mga sibilyan, kunwari mga sibilyan, may kumante doon, puri din. Ito, maganda. Sama-sama nagpupuri sa mahal na Panginoon. So sa Jesus Miracle Crusade, dito ang kasagutan. Pasalamat nga ang gobyerno, wala silang gasto, di ba? Habang gumagastos ng milyon-milyon sa pistok, wala namang nangyayari dito sa atin. Harap-harapan talaga. Pumuntang malapastor sa kampo ng Abu Sayyaf.
Pagdating ni Digong, minamahal, alam mo mga drug addict, maraming drug addict sa Tugigaraw na mga wanted talaga, dumating yung punto na gusto na silang magbaril sa sarili. Kasi nag-hallucinate na sila. Gusto na silang tumalon sa bintana. Sabi ko nga sa mga drug addict, kailan ka na save? Sabi, nabatismohan ako, Marso pa, May. So, bakit mo hindi inantay si Digong? Gusto mo palang magpakamatay kung inantay mo sana, hindi ka na problema. Ngayon may namahal, uso na yung AGK, extrajudicial killing. Sabi namin, mayroon din kaming AGK, dito na kayo. Enter Jesus Kingdom. Pagpabutismo kayo. Nako, dami nagpabutismo. Drug symposium sa eskwelahan, drug symposium sa mga barangay. Nabalitaan ng mga pulis, mga sundalo, pati mga pastor. Kinuha tayong speaker. Pagdating doon, sabi niya, ang hiningihian ako ng pulis, lecture about drugs. Di, pasa ako. Pa-research ako kay Angel. Sige na, mag-research ka, Angel. About drugs. Pasa. Pagdating doon, sabi ko, sir, itong binigay ko sa'yo, self-explanatory na yan. Hindi na ako mag-discuss yan. Ano i-discuss mo? Basta mamaya. Nagpatuto ako ngayon. Abu Sayyaf, NPA, pinatuto ko yung mga cancer gumaling. Naku, minamahal yung mga pastor. Tumutulo yung luha nila. Tumutulo yung luha nila. Pati yung pangalawang speaker, pati yung psychologist, sabi niya, kakaiba yung Jesus Miracle Crusade. Sa siyensya, kailangan may proseso. It takes months or years. Sa Jesus Miracle Crusade, pag magsisi ka ngayon din, babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Yan yung himala sa Jesus Miracle Crusade. Sabi nga nung isang princess daw siya, nag-announce kasi na ako tumutulong ako magpatayo ng bahay, chapel, lahat-lahat. Naku, nandun lahat ng mga pastor pagkatapos na nag-speech. Ako, may chapel kami. Ako, nag-distansya ako. Ako lang hindi lumapit. Sabi ng princess, tumayo siya, na-irritate siguro, lumapit sa akin. Brother Danny, sa inyo ako tutulong. Hindi naman ako lumapit sa kanya. Kasi nakita ko sa inyo, sincero kayo. Gusto ko sumama sa Marak Valley. Kasi alam ko may mga ita dyan, may mga NP dyan. Sabi ko, ma'am, bundok po yun. Hindi po maakyat ng ordinary sasakyan. 4x4 lang po ang mga pick-up, mga 4x4 ang sasakyan doon. Sabi niyo, mayroon akong 4x4. Kung marami kami, kahit 5 4x4, dalhin ko. Gano'n, ma'am. O sige. Gabi doon. Kahit gabi. Bakit ako? Iniwanan yung mga pastor. Ang ibig sabihin, minamahal, sa huling araw, tayo lang ang aanin ng maraming kaluluwa. Wala. Mayroon pa ba? Pagpatungkol sa droga, ang lahat, sabi ko ng isang pastor, ang pinag-usapan dito, droga. Ako dati, dependent ako sa droga. Hanggang ngayon, dependent pa rin. Kasi may sakit ako. Hindi daw siya pwedeng hindi iinom dahil ang sakit daw niya, kailangan inom ng gamot. Sa atin, noon hanggang ngayon, tinuro ng mga pastor, huwag umasa sa gamot. Sa mahal na Panginoon ang kagalingan. Pwede tayo ang kahit saan minamahal tayo talaga. Amen. O kasi wala talagang percentage ng droga sa katawan natin. Dahil gumaling tayo sa pamagitan ng prayer ng man of God. So ito, nandito na tayo. Sabi ng Biblia, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Lahat ng mga baguhan, nandyan sa likod. Tumakbo na kayo dito sa harapan, minamahal. Dito sa paglilingkod natin, may prueba, may ebidensya. Kahit sinasabi ng mga tao, imposible ka nang gagaling ka sa pangalan ni Jesus.
Hindi tao ang nagdala sa inyo dito. Sabi ng malapin, you have not chosen me, but I have chosen you. Kung paano kami niligtas sa kampo ng Abu Sayyaf, niligtas ang mga hostages. Mismo ang presidente nung panahon na yun, sabi niya, prayer works. Sabi ng mga military, minamahal, may himala nga. Sabi ng mga NPA, kilala namin si Evangelist Almeida. Lumalaban siya sa komunismo. Naunawaan namin ang kanyang sinasabi. Totoo ang sinasabi niya. Communism is satanism. Dahil pumapatay sila ng tao. Sila mismo nagsabi. Totoo naman talagang satanista sila dahil pumapatay sila ng tao. Ito ang solusyon. Ang mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay. Hindi po taon-taon na mamatay. Hindi po taon-taon na bubuhay. Isang beses lang. Almost more than 2,000 years ago. Ang Diyos ay bumaba sa lupa ng katawang tao. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Para ang lahat na may makaramdaman sa pamagitan ng kanyang mga sugat, gagaling. Tiniis niya lahat para tayo ay magbago. Tiniis niya lahat para tayo ay maligtas. Lumapit na po kayo sa harapan. Tumayo po tayo, minamahal. Ikaw ang dahilan. Itaas natin ang ating mga kamay. Bakit lang Totoo ang Diyos. Nasa atin ang buong katotohanan ng paglilingkod. Through the leading prayers of our beloved Roman Evangelist Pastor Wilkins Almeida, ang muling propeta ng Diyos. Nasa atin, minamahal, ang solusyon para sa kapayapaan ng ating bayan, para sa kalagalingan ng karamdaman, pagbabago ng bawat isa, minamahal. Hallelujah. Itaas mo ang ating mga kamay, minamahal. Iunat mo lang ating mga kamay. Damihin po natin ang presensya ng ating mabait na Diyos. Siya ay nasa ating kalagitnaan. Hallelujah sa oras na yun.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hindi mo alam, ika'y kanyang iniwanan. Hallelujah. Umagat na galing linis. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, manatili nakataas ang inyong mga kamay. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ang panampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Makamtan natin ang panampalataya sa pagkikinig at pagkikinig sa Santa Maria Panginoon. Pangalawa, pagsisisi. Kung ikaw ay drug addict, tumalikod ka na. Mamatay tao, rebelde, may sakit, tumalikod ka na sa mga kasalanan para gagaling ka sa sakit. Anong mga bisyo minamahal, at huwag nang balikan pa. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Huwag po kayong umalis dito na hindi kayo mabautismuhan. Now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi po bukas. At sa patuloy niyong pagdalaw, minamahal, ang mahal na Panginoon magbautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Habang nakataas yung mga kamay, sumunod kayo sa panalangin ito, pangiti po niyo taos puso. Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras nito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay, pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen. O dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangadalangin namin kagalang-galang at minamahal Evangelista, minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong huling propeta, 10 panalangin ng kanyang minamahal na mga anak at ang kanyang buong pamilya. Sa lahat na tumanggap sa iyong malapinoon, isulat mo, O Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo sila sa paglamamahal sa buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at katotohanan. Gawin mo silang, gamitin mo sa instrumento sa kaligtasan ng maraming kaluluwa, mahal na Panginoon. Panghawakan mo sila patuloy maglilingkod sa iyo. In the mighty of Jesus I pray. Amen. Palakpakan natin ang malakas na palakpakan ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Ako pong tinawagan ng Beloved Lord Preacher Nanding Manalang para po sa prayer for the sick person. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Jesus. Sa ating minamahal na mga baguhan at mga datiang mga kapatiran, dahil po lahat ay magkaroon ng pananampalataya. Have faith in God. Sa Diyos ay walang imposible. Kaya sa ating mga narito, tayo po pinagpala sapagkat dinala tayo ng mahal na Panginoon sa tunay na gawain ng Diyos. This is the true church of the living God. Ito ang tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Narito ang tunay na propeta ng Diyos. The end-time prophet of our loving God, there is Jesus. Ating mahal na Panginoon, Willis Radalmeda. Together with the family of our beloved pastor. At sa lahat ating mga kapatiran, sabi ng Marcos 16, 15 hanggang 18, Go ye into the whole world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and these signs shall follow them, those who believe. In my name they shall cast out demons. They shall speak with new tongue. They shall take up serpents. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Lahat tayo ay may pangangailangan sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang sa mga may karamdaman. Lahat ay may pangangailangan sa Diyos. May karamdaman, walang karamdaman, may problema, walang problema, may bisyo o walang bisyo. Lahat kailangan magkaroon ng tagapagligtas, si dearest Jesus, upang makapasok tayo sa langit. Kaya sa lahat ng mga narito, tayo muna natin magsisi sa ating mga kasalanan. At sa ating mga banal na kamay, sa ating mga baguhan. Magsisi po kayo. Hindi po gawang biro ang maglingkod sa Diyos. Ito po'y totoong paglilingkod sa Diyos. Hindi po pwedeng biro. Dahil ang mahal na Jesus ay hindi nagpapabiro. Ang Diyos ay totoong Diyos. Inako niyang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Kaya kung ikaw may sakit, may problema ka, may bisyo ka, pinahirapan ka ng demonyo. Kaya sabi ng Acts chapter 10 verse 38, nililipot ni Jesus ang buong paligid. Ipinapangaral ang mabuting balita. Nagpapagaling ng mga may sakit. Nagpapalaya ng mga inalipin ng bisyo. Naglulutas sa problema. Come unto me, all ye that labor and heavy laden. Hallelujah! Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos narito, kaya natin magkaroon ng pagkakaisang panalangin sa pangunang pangkalahat ng panalangin ng man of God, ating mga pastor. Beloved Evangelist Willis Radalmeda, the end-time prophet of loving God, there is Jesus. 10 ng mga beloved children narito. Kaya natin magkaisang panalangin, oh, there is Jesus, hallelujah. Purika, pinakamamahal na Jesus, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanang nagawa. Magmula kami magkaisip hanggang sa oras na ito. Pinakamamahal na Jesus, maawa ka sa amin. Kabagan mo kami, mahal na Panginoon. Lahat ng mga anak mo na narito may mga kanya-kanyang pangailangan at kahilingan. Huwag mo silang biguin sa paunang panalangin ng propeta, mahal na Panginoon. Iyon at may mapagpalang kamay. Pagpagaling ka naman, may sakit, pagdas ka naman problema. Palayain mo mga tao na alipin ng bisyo, mahal na Panginoon. Tanggalin mo rin ang kahirapan sa bawat pamilya at buhay ng mga narito. Pagpalain mo lahat ang mga anak sa pangalan ni Jesus. Lihan sa atin ating mga sarili. Isipin yung ating malabaston, naglihan sa kanyang ulo sa ating mga kamay at kanyang kamay pinato sa ating mga ulo. Sabihin natin, demonyo na mga karamdaman, sakit, problema, maalis ka sa akin. Sa pangalan ni Jesus, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus, pagkabulag, pagkapilay, pagkaparalitiko, cast out in Jesus' name. Mga problema, malas kayo sa pangalan ni Jesus, kahirapan, maalis ka. Cast out. Demons from permanent sicknesses and diseases, I command you to cast out. Cast out in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Problems be solved, poverty and vices be gone. In Jesus' name. There's healing in the name of Jesus.
There's blessing in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Be blessed, be blessed, be blessed. Be healed, build in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan natin diris Jesus. Magpasalamat lahat ng mga anak ng Diyos na narito. Hallelujah. Matuto tayong sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. I love you, Jesus. Hallelujah. Victory of Jesus. Victory of Jesus. Matuwa tayo at magalak. Dahil sabi ng Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow them. I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Sigurado na. Sigurado na. Dahil gagaling ka, magbabago ka, pagpapalain ka. Meron ka pang langit at buhay na wala hanggan. Oh, glory to Jesus. Taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Lahat magtaas ang kamay bilang pagpupugay at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sa mga baguhan, sisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Ipukaw tayo kakapsat ko kay Apo tayong Jesus. Talo nga daras. Shout with the voice of triumph. Hallelujah, praise the Lord. Then jump. Lahat tayo. Aglagto tayo. Amen. Tamarigrig di kita aramin di sa talas. Sakit problema di tabagi tayo. Hallelujah. Amin tayo. Ipukaw tayo. Hallelujah, praise the Lord. Jump. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan tayo ni Apo Jesus. Ipukaw tayo. I love you, Jesus. Ay ayatin ka, Apo Diyos. Ay ayatin ka, Apo Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng mga pinagaling na mga anak ng Diyos. Ito muna mga baguhan pala. Ikot po kayo, kindly. Ikot. Ikot mga baguhan, tignan nyo lahat ng mga anak ng Diyos na nakaupo na at iba'y nakatayo. Lahat ng mga pinagaling na malabay sumasakit, taas ang mga kamay. Buong mundo, nangangailangan ng himala nandito sa Jesus Miracle Crusade. Tignan nyo mga baguhan. Harap kayo dito lahat. Lahat ng mga anak ng Diyos, pwede bang tumayo tayong lahat uli? Ipakita natin sa mga baguhan na tayo'y pinagpala na Diyos pinagaling. Taas ang mga kamay. Ingato tayo dito, ima tayo, kakapsat ko kanya po Diyos. Lahat tayo sisigaw. Hallelujah, praise the Lord. Yan po ay totoo. Kaya sa mga baguhan, bago matapos ang ating gawain, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Parang yung mga sakit, iiwanan nyo na sa tubig. Pagbautismo nyo, pag uwi nyo, magaling na kayo. Hindi katulad sa ospital. Pagpasok nyo na may sakit, iiwanan nyo pera ninyo. Pag uwi nyo, dala-dala pa rin yung mga sakit ninyo. Iuwi nyo pati oxygen. Bakit pati mga dextrose. Pero dito, pag nagpabautismo kayo, ang uuwi nyo, pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. At ang mga nandito, taas ang kamay, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Anyong urayin, Domingo na bigat. Anyong urayin, timesa nga, service tayo pa yung Merkules. Tata, agpabautisan kayo. Tinaga ni Apo Jesus. Tamaparaburan na kayo amin ni Apo tayong Jesus. Palagpagan natin pinakamamala ni Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you po sa ating mga minamahal mga kapatiran. God bless you sa ating mga beloved mga kapatiran, na ating mga bisita.
At good evening po sa ating beloved Minister Jun Guerra, ating beloved Pitch, at sa buong Guerra family, at higit sa lahat sa pamilya ng ating mahal na pastor. Praise the Lord! Ating beloved, co-preacher, Alex Rebe for announcement.